Isang nanginginig na oso ang nagmamakaawa sa isang lalaki na papasukin siya. Ang reaksyon ng lalaki ay hindi inaasahan. Sa isang matinding gabi ng taglamig, sa gitna ng malalim na kagubatan, isang lalaking nag-iisa ang nagulat sa isang kakaibang ingay sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, sa halip na isang ligaw na aso o isang naligaw na manlalakbay, isang oso ang tumambad sa kanya. Ngunit hindi ito isang pangkaraniwang oso. Ito ay winasak ng bagyo. Ang makapal nitong balahibo ay nababalutan ng yelo at ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Sa harap ng isang mabangis na nilalang na humihingi ng tulong, ano ang iyong gagawin? Isasara mo ba ang pinto o isasapalaran mong papasukin ito? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Tinatalakay nito ang tiwala, ang di inaasahang ugnayan at ang mga hindi kapanipaniwalang sandali na hatid ng buhay, madalas na nakatago sa balahibo at matatalas na kuko. Humahagulgol ang hangin sa makakapal na puno ng spruce at fir sa lambak. Pilit na tinutuwid ang kanilang nagyayelong mga sanga sa nakakatakot na mga anyo. Ang mga natutunaw na niebe ay umiikot sa paligid ng pader ng maliit na kahoy na bahay ni Vincent Stone. Sa loob, ang malambot na liwanag mula sa isang cast iron na kalan ay nagtatapon ng mga sumasayaw na anino sa buong silid. Nakaupo si Vincent sa isang lumang leather na upuan habang ang kanyang gamit na Nikon D800 na kamera ay nakapatong sa mesa sa tabi niya. Ang kamerang ito ang naging tulay niya sa mundo mula nang pinili niyang manirahan nang mag-isa dito. Halos 2 taon na ang nakalipas. Kinukunan ng larawan ang mabagsik ngunit kahangahangang kagandahan ng Montana malapit sa Glacier National Park. Nakasabit sa mga dingding ng kanyang kubo ang mga litrato ng isang elk sa hamog ng umaga, isang agilang lumilipad sa ibabaw ng Lake McDonald at isang bundok na natatakpan ng niebe sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw. Ngunit ngayong gabi, sa kabila ng ginhawang dulot ng kanyang tahanan, may bumabalot na katahimikan, isang uri ng katahimikan na bumibigat sa kanyang dibdib, isang tahimik na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Biglang, isang malakas na tunog ng nababasag na yelo sa labas ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Lumingon siya sa bintanang nababalutan ng yelo. Gumagalaw ang mga anino sa mahihinang liwanag habang yumuyuko at sumasayaw ang mga puno sa hampas ng hangin. Pagkatapos, isang kakaibang tunog ang pumunit sa katahimikan, isang malalim at nakalulungkot na ungol. Parang iyak ng isang aso, ngunit mas mabigat at puno ng hinagpis. Bumilis ang tibok ng puso ni Vincent, bihira para sa anumang nilalang na lumapit sa kanyang kubo. Ang pinakamalapit na daan ay 5 milya ang layo at kadalasang iniiwasan ng mga hayop ang lugar ng tao sa ganitong kalamigan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, hinahabol ang kanyang hininga sa malamig na salamin habang sinusubukang aninagin ang paligid sa ilalim ng makapal na niebe. Sa una, walang makikita kundi isang malawak at puting kumot ng taglamig, parang isang kapa na bumalot sa lupa, ngunit may kumilos. Isang malaking anino ang lumitaw malapit sa kanyang beranda. Isang oso nga ang nasa harap niya, ngunit hindi tulad ng matikas at malusog na mga osong kinunan niya ng litrato noong tag-init, malayang gumagala sa kagubatan. Ang osong ito ay butuhan, ang balahibo nito ay gusot at pinapatungan ng yelo, habang ang mainit nitong hininga ay lumalabas bilang maninipis na usok mula sa ilong nito. Ang isang harapang paa nito ay tila may pilay, bahagyang lumulubog sa niebe. Hindi, Diyos ko, mahinang bulong ni Vincent sa sarili. Mabilis na nag-isip ang kanyang isip. Isang grizzly bear ito, Ursus arctos horribilis, isang hayop na parehong iginagalang at kinatatakutan sa kanilang lugar.
Kadalasan iniiwasan ng mga ito ang tao, lalo na sa panahon ng taglamig kung kailan sila dapat nasa hibernation. Ngunit ang desperasyon sa anyo ng osong ito ay hindi maikakaila, at ang ganitong uri ng desperasyon ay maaaring mapanganib. Dinampot niya ang kanyang flashlight mula sa kusina, binuksan ito at dahan-dahang pinihit ang seradura ng pinto. Isang malupit na bugso ng hangin ang tumama sa kanyang mukha nang sumilip siya palabas. Hindi halos nag-react ang oso sa liwanag. Bahagya lang itong gumalaw upang tumanaw sa kanya. Ang mga mata nito, malalim na amber at puno ng pagod, ay nagtataglay ng isang masidhing pakiusap. "Nasaktan ka ba?" Mahina niyang tanong, kalahating umaasang sasagot ang oso. Tumugon ito ng isang mahinang alingaw-ngaw, mas malapit sa isang daing kaysa sa isang dagundong. Itinaas nito ang sugatang paa at lumapit ng bahagya. Ang malaking katawan nito ay tila bumagsak sa pagod. Lahat ng instinto ni Vincent ay nagsasabing isara ang pinto. Ipagsanggalang ang sarili mula sa mabangis na hayop na ito, ngunit ang bawat hingal at maingat na kilos ng oso ay nagpahinto sa kanya. Hindi ito isang tanda ng pagsalakay, ito ay isang hiling ng tulong. "Sige, sige lang," mahina niyang sabi, higit para pakalmahin ang sarili kaysa sa oso. Hinawakan niya ang isang makapal na kumot sa kadahan-dahang lumabas sa beranda. Ang mga bota niya ay lumubog sa niebe habang lumalapit siya. Ilang talampakan lamang ang pagitan nila nang tumigil siya. Nanginginig ang oso at sa malapitan, mas malinaw ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Ang balahibo nito ay manipis. Ang mga tadyang nito ay kitang-kita sa ilalim ng balat. At ang niebe ay dumikit sa mga balbas nito na parang maliliit na icicle. "Silipin natin," bulong ni Vincent, mahina at mahinahon ang tinig. Bahagyang gumalaw ang oso, ibinaba ang ulo nito na parang pagsuko. Noon niya napansin ang malalim na sugat sa paa nito. Ang laman ay hilaw at nangingitim sa gilid, palatandaan ng nagsisimulang frostbite. "Aba, kawawa ka naman," mahinang sabi niya. May bahagyang pagbitak sa kanyang boses habang maingat niyang isinampay ang kumot sa likod ng oso. Halos hindi gumalaw ang hayop, bahagya lamang itong kumibot ng maramdaman ang init ng tela sa nagyayelo nitong balahibo. Dahan-dahan, inakay ni Vincent ang oso papasok sa loob ng kubo. Nang makapasok sila, agad na bumalot sa oso ang init mula sa kahoy na kalan. Mabilis itong bumagsak sa sahig, humihingal, ngunit may bahagyang paggaan ng paghinga. Tumigil si Vincent, hindi makagalaw, mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa para sa suporta. Naroon, ilang talampakan lamang ang layo, isang grizzly bear ang nakahiga sa loob ng kanyang kubo. Ngunit sa kabila ng kabaliwan ng sitwasyon, wala siyang naramdamang takot, sa halip, isang malalim na habag ang pumalit. Mula sa isang kabinet, kinuha ni Vincent ang isang first aid kit at isang garapon ng pulot. Tunay na Montana clover honey na nabili niya ilang buwan na ang nakalipas sa isang maliit na tindahan sa tabing daan. Inilagay niya ito malapit sa oso, hindi sigurado kung kaya pa nitong kumain. Laking gulat niya nang gumalaw ang ilong ng oso, inaamoy ang matamis na likido at dahan-dahang dinilaan ito. Hinahagod ang labi ng garapon gamit ang dila nito. "Ayan, ganyan nga," bulong ni Vincent. "Maaayos natin to, hindi ka nag-iisa." Umupo siya sa sahig, tabi ng oso, pinanghihinaan ng lakas. Ngunit sa unang pagkakataon mula noong trahedyang bumago sa kanyang buhay, ang pagod na naramdaman niya ay hindi mabigat at walang saysay. Bagkus, ito ay pagod na may layunin. Para bang saglit lamang, muling nagningas ang apoy sa loob niya. Sa labas, patuloy ang alingaw-ngaw ng hangin, ngunit sa loob, tanging ang mahinang lagitik ng apoy at ang mabigat na paghinga ng oso ang naririnig. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, hindi na naramdaman ni Vincent na siya ay nag-iisa. Dahan-dahang dumating ang bukang liwayway, ang mapusyaw na liwanag ay lumusot sa bintanang balot ng yelo.
Sa labas, isang bagong sapin ng niyebe ang bumalot sa lupa. Walang anumang bakas maliban sa isang hilera ng malalalim na yapak na papunta sa kanyang beranda. Sa loob, ang banayad na sinag mula sa kahoy na kalan ay nagbigay ng malambot na gintong liwanag sa dingding, ngunit hindi nito napawi ang lamig na lumusot sa buto ni Vincent. Inubos niya ang gabi sa kanyang lumang upuan, kalahating gising, nakikinig sa mahihinang tunog ng hindi inaasahang kasama. Nakahandusay pa rin ang oso sa sahig, hindi pantay ang paghinga. Basa na ang kumot na ipinantakip ni Vincent dito, natunaw na ang yelo at niebe sa makapal nitong balahibo. Bahagyang gumalaw ang hayop, dahan-dahang bumukas ang malalim nitong amber na mata. Pagod pa rin, ngunit mas malinaw na kaysa kagabi. Lumapit si Vincent, maingat ang kilos. "Uy!" Mahina niyang bati, dahan-dahang lumuhod sa harap ng oso. "Mukhang kinaya mo ang magdamag." Kumikislap ang mata ng oso habang tinitingnan siya. Kinuha ni Vincent ang first aid kit sa ibabaw ng mesa, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang hinahalungkat ang laman. Antiseptic wipes, benda at isang tubo ng antibiotic ointment. Ang lahat ng ito ay para sa sugat ng tao, hindi ng isang ligaw na oso. Ngunit ito lang ang mayroon siya at ito lang ang kaya niyang ialok. "Nandito ako para tumulong," bulong ni Vincent, higit para palakasin ang loob niya kaysa sa oso. "Huwag mo lang akong kagatin, ayos ba?" Nakahiga sa harap niya ang sugatang paa ng oso. Ang malalim na hiwa ay matinding kumontrasta sa mapusyaw nitong balahibo. Lumuhod si Vincent, inilapag ang first aid kit sa tabi niya at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Ang hangin sa paligid nila ay mabigat, pinupuno ng isang uri ng tiwala na maaring maglaho sa isang maling kilos. Maingat niyang hinawakan ang sugatang paa, kumibot ang oso at naglabas ng mahinang unggol, ngunit hindi ito umatras. "Dahan-dahan lang," mahinang sabi ni Vincent, halos isang bulong. "Alam kong masakit to, pero tiisin mo lang sandali." Sinimulan niyang linisin ang sugat. Napakislot ang oso nang dumampi ang antiseptic wipe sa sugat nito. Isang mahinang ungol ng hapdi ang kumawala sa lalamunan nito. Napangiwi si Vincent, dama rin ang sakit sa bawat galaw. Mas malala pala ang sugat kaysa sa inakala niya, malalim ang hiwa at nagsimula ng umitim ang gilid dahil sa frostbite. Maingat niyang pinahiran ng antibiotic ointment ang sugat, saka binalutan ng benda, ginagawa ang pinakamahusay niyang kaya gamit ang limitadong kagamitan. "Ayan," aniya habang umaatras ng bahagya, "hindi perpekto, pero kahit papaano makakatulong yan." Dahan-dahang tinaas ng oso ang ulo nito, ang malalim nitong titig ay tumagos kay Vincent, piniga ang kanyang dibdib. Hindi ito pasasalamat sa paraang ginagawa ng tao. Pero may kung anong koneksyon doon, isang tahimik na pagkakaunawaan na sandaling nagpatigil sa paghinga ni Vincent. Tumayo siya at naglakad patungo sa kusina, hinahalughog ang kabinet para sa kahit anong makakain ng oso. Sa wakas, nakita niya ang isang lata ng salmon. Ang label nito ay kupas, ngunit nababasa pa rin. Kinuha niya ang can opener at binuksan ito. Ang matinis na tunog ng metal ay pumunit sa tahimik na hangin ng kubo. Napansin ito ng oso, ang ilong nito ay gumalaw, inaamoy ang pagkain. Inilapag ni Vincent ang lata sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa oso, bago umatras upang bigyan ito ng espasyo. Maingat na inamoy ng oso ang pagkain bago ito dahan-dahang lumapit, pagod na pagod, ngunit gutom. Sinimulan nitong kainin ng salmon, mabagal at maingat ang bawat paggalaw. Habang kumakain ang oso, nakasandal si Vincent sa counter, nakapulupot ang kanyang mga braso sa dibdib, tahimik na pinagmamasdan ng hayop. Kumakabog ang kanyang isipan sa dami ng tanong. Bakit siya nito nilapitan? Paano nito nalaman na tutulong siya? Anong matinding pangangailangan ang nagtulak dito para lumapit sa isang tao?
Sa labas, tapos na ang bagyo, ngunit ang kagubatan ay nanatiling nakabalot sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Parang huminto ang mundo, naghihintay. Tumingin si Vincent sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na lupang nabalot ng puting niebe, malinis at walang bakas ng ibang buhay. Pinili niya ang buhay na ito, isang pag-iwas sa ingay ng mundo, isang pagtatago mula sa sarili niyang hinanakit. Ngunit ngayong may isang sugatang oso sa kanyang sahig, tila may nagbago sa loob niya. Isang bagay ang gumalaw sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang damdaming matagal na niyang ikinubli. Parang sa isang iglap, isang tulay ang nabuo, isang koneksyon na hindi niya inasahan, nag-uugnay sa kanya muli sa mundong pilit niyang tinakasan. Matapos maubos ang salmon, inilapag ng oso ang ulo nito sa sahig. Ang paghinga nito ay naging pantay at kalmado. Maingat na lumapit si Vincent, kinuha ang walang laman na lata at itinapon ito sa lababo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang dambuhalang nilalang na nakahandusay sa sahig para itong isang higanting aso. "Matibay ka rin pala, ha?" Aniya, may halong paggalang sa boses. "Mukhang dalawa na tayo ngayon." Ang araw ay nagpatuloy sa isang tahimik at maayos na takbo. Abala si Vincent sa mga pangkaraniwang gawain. Sinisiguro niyang may sapat na apoy sa kalan, nagwawalis ng sahig at naghanda ng simpleng almusal ng oatmeal at instant coffee. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa oso na halos hindi gumagalaw, nag-iipon ng lakas para sa paggaling nito. Pagsapit ng tanghali, unti-unting sumilip ang araw mula sa makapal na ulap, pinapadalhan ng malalamlam na pilak na sinag ang malawak na puting tanawin. Lumabas si Vincent upang suriin ang kanyang generator. Ang malamig na hangin ay tila matalim na kutsilyo sa kanyang pisngi habang lumulusong siya sa makapal na niebe. Tahimik ang kagubatan, mas tahimik kaysa sa dati. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga sanga. Pagbalik niya sa loob, napansin niyang gising na ang oso. Ang titig nito ay nakatutok sa pinto. Napatigil si Vincent. Napansin ang tensyon sa kilos ng hayop. "Anong meron?" tanong niya. Isinara ang pinto sa likuran niya. Sandaling tumingin ang oso sa kanya bago muling ibinalik ang pansin sa pinto. Ang mga butas ng ilong nito ay lumalawak. Tila may naamoy. Kumunot ang noo ni Vincent, bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. "Tinuturo mo ba sa akin ang isang bagay?" bulong niya. Naglabas ng mahinang unggol ang oso. Hindi ito banta, ngunit hindi rin basta tunog ng kawalang bahala. Lumapit si Vincent at habang ginagawa niya iyon, bumaha sa kanyang isip ang iba't ibang posibilidad. Ngayon lang niya napagtanto na anuman ang nagtulak sa oso upang lumapit sa kanyang kubo, maaaring hindi pa tapos ang dahilan nito. Nang bumaba ang araw, lumalawak ang mga anino sa nagyeyelong tanawin. Naglalakad si Vincent malapit sa bintana, panakanakang sinusulyapan ng oso. Nanatiling nakapako ang titig nito sa pinto, may di maipaliwanag na pagkaapurang bumalot sa buong kubo. "Ano ba ang nasa labas?" bulong niya sa sarili, hindi naman umaasang may sagot. Pinisil niya ang sentido niya, ang hininga niya ay lumulutang sa malamig na hangin sa loob ng kubo. Maghapon niyang pinag-isipan ang kilos ng oso, ngunit sa bawat pagninilay, bumabalik siya sa parehong konklusyon. May hinihintay ito o may hinahanap. Kumilos ang oso, inangat ang mabigat nitong paa, nagkamot sa sahig habang pilit bumabangon. Agad na lumapit si Vincent, handang umalalay, ngunit hindi man lang siya napansin ng oso. Tila may iisang direksyon lamang itong sinusundan, ang pinto. Isa pang hakbang bahagyang natigilan at pagkatapos ay tumingin ito kay Vincent. Ang malalim nitong titig ay tila may pakiusap. "Gusto mong sumama ako, hindi ba?" bulong niya, may halong pagtataka at pag-aalinlangan.
Muli, naglabas ng mababang ungol ang oso. Hindi ito mapanganib kundi matiyaga. Iniusod nito ang ilong patungo sa pinto pagkatapos ay muling tumingin kay Vincent. Walang duda, malinaw ang mensahe. Ang hangin sa labas ay matalim na malamig, agad na tumatago sa anumang hubad na balat. Sa loob ng ilang saglit, hinigpitan ni Vincent ang kanyang makapal na parka habang ang peking balahibo ng kanyang hood ay dumampi sa kanyang pisngi para sa dagdag na init. Ang kanyang bota ay lumilikha ng malinaw na tunog ng pagkaluskos sa makapal na niyebe habang sinusundan niya ang oso na ngayon ay gumagalaw ng mas matatag. Wala na ang panghihina na ipinakita nito kanina. Sa paligid nila, isang malawak na kapatagan ng puti ang bumalot sa tanawin na tanging ang madilim na hugis ng mga punong spruce at pine ang bumabasag sa monotonyo. Sa kabila ng katahimikan, pakiramdam ni Vincent na buhay ang kagubatan na parabang nagbabantay habang ang paminsang langit-ngit ng mga sanga puno ng niyebe ay lumalabag sa malalim na katahimikan. Sa itaas, ang langit ay may bahid ng lumalabong lilim ng lila at rosas, hudyat ng mabilis na paglubog ng araw. Nanatili si Vincent sa ligtas na distansya mula sa oso, ang tingin niya ay nagpapalipat-lipat sa sugatang paa nito at sa daanang kanilang tinatahak. Ang niyebe sa ilalim nila ay nagsasalaysay ng kanilang paglalakbay, isang linya ng malalalim na bakas ng paa ng oso, kasabay ng mas maliliit at maingat na yapak ni Vincent. Biglang huminto ang oso, itinaas ang mga tainga nito. Napahinto rin si Vincent, ang hininga niya ay tila natigil sa kanyang dibdib. Nakinig siyang mabuti, ngunit tanging ang mahinang bulong ng hangin sa mga sanga ng puno ang kanyang nadinig. Bahagyang tumagilid ang ulo ng oso, nakikinig sa isang bagay na lampas sa pandinig ni Vincent, bago ito muling nagpatuloy sa paglakad. "Saan mo ako dinadala?" Mahinang bulong ni Vincent sa matalim na hangin, ngunit mabilis na nawala ang kanyang mga salita. Narating nila ang isang makitid na talampas kung saan ang makapal na mga puno ay nagbigay daan sa isang matarik na pagbaba patungo sa mababaw na bangin. Ang niebe ay mataas na naipon sa gilid, bumuo ng marurupok na overhangs na tila bibigay anumang sandali. Huminto ang oso sa gilid, inilapit ang ilong nito sa niyebe upang maamoy ang lupa. Dahan-dahang lumapit si Vincent, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Dahan-dahan lang," sabi niya ng matatag, kahit naramdam niya ang kaba sa dibdib. "Nandito lang ako." Lumingon ang oso, ang mga amber nitong mata ay sumasalamin sa huling sinag ng araw. Naglabas ito ng tunog na parang pinaghalong ungol at buntong hininga bago bumaba sa mabatong dalisdis. Ang sugatang paa nito ay sumubsob sa malalim na niyebe. Huminto si Vincent, matarik ang dalisdis sapat upang baliin ang isang buto sa maling hakbang. Ngunit hindi nagatubili ang oso. Patuloy itong bumaba, dala ng isang kakaibang timpla ng determinasyon at pagmamadali. Sinundan siya ni Vincent, ngunit dumulas ang kanyang mga bota sa yelong lupa, kaya napilitan siyang kumapit sa mabababang sanga para sa balanse. Ang pagbaba ay mabagal at maingat. Bawat hakbang ay isang pagsubok sa tiyaga at katatagan. Ang malamig na hangin ay bumalot sa kanyang baga, habang ang mga daliri niya sa loob ng makapal na guwantes ay unti-unting naninigas sa ginaw. Sa wakas, narating nila ang ilalim ng bangin. Huminto ang oso, itinaas ang ulo at inamoy ang hangin. Naglabas ito ng mahinang ungol at nagpatuloy patungo sa isang madilim na anyo na bahagyang nakalubog sa niyebe. Isang matigas na batong nakausli mula sa lupa tulad ng gulugod ng isang sinaunang nilalang. Napakunotno si Vincent. Hindi lang basta bato ang nasa harap nila. May tinatago ito, isang kuweba, halos natakpan ng naipong niyebe at bumagsak na mga sanga.
Dinala mo ako rito para dito? Bulong ni Vincent, halos hindi lumalabas ang kanyang boses. Siyempre, hindi sumagot ang oso, ngunit ang kilos nito ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Lumapit ito sa bunganga ng kuweba, saglit na huminto at tumingin pabalik sa kanya. Ang tingin nito ngayon ay hindi na basta hayop, nagmakaawa, desperado, halos tao sa lalim ng kahulugan nito. Huminto si Vincent sa bungad ng kuweba. Nakanganga itong malawak. Ang kadiliman nito ay tila hindi nag-aanyaya. Pinagulong niya ang flashlight sa kanyang kamay at halos padaskol na binuksan ito. Ang liwanag ay agad na pumutol sa karimlan habang siya ay pumasok. Sa loob, mas malamig ang hangin, mas mabigat ang katahimikan. Ang kanyang hininga ay bahagyang umalingaw-ngaw sa mga batong dingding. Sumunod ang oso sa kanya, ang matibay nitong presensya ay tila nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa madilim na kuweba. Dumaan ito sa tabi niya, maingat ang kilos sa kabila ng sugat nito. Pinanood ni Vincent habang marahan itong lumapit sa isang sulok kung saan may isang maliit at nanginginig na anyo na nakasiksik sa mga bato. Ilang saglit bago nakasanayan ng kanyang mga mata ang dilim at nang mangyari iyon, napahinto ang kanyang paghinga. Dalawang munting anak ng oso na halos parang bugso lamang ng balahibo ang nakakapit sa malamig na bato. Ang maliliit nilang katawan ay nanginginig sa bawat mahina nilang paghinga. Ang kanilang mga mata halos hindi na bumubukas dahil sa matinding pagod. Diyos ko, bulong ni Vincent. Napaluhod siya, nanginginig ang kamay na may hawak na flashlight habang nakatitig sa mga anak ng oso. Tumingin sa kanya ang inang oso. Ang malaki nitong ulo ay bahagyang yumuko na parabang nauunawaan ang kanyang pagkagulat. Pagkatapos, maingat nitong itinulak ng ilong ang isa sa mga anak, marahang hinaplos ng ilong ang maliit nitong katawan. Napakagatlabi si Vincent, ramdam ang bigat ng emosyon. Ilang taon niyang ginugol sa pagdodokumento ng ganitong mga tagpo. Ang ligaw na kagandahan ng kalikasan, ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang kamera. Ngunit ngayon, higit pa sa isang litrato ang hinihiling ng pagkakataong ito. Kailangan niyang kumilos. Dahan-dahang iniabot niya ang kanyang nakagloves na kamay. Hinawakan ang balahibo ng pinakamalapit na anak ng oso. Nanlamig siya sa naramdaman. Literal na nagyayelo ang katawan nito. Hindi sila mabubuhay sa ganitong lagay, bulong niya. Ang tinig niya halos hindi marinig. Hindi ganito. Naglabas ng mahinang tunog ang inang oso, isang mababang dagundong na umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Hindi isang pagalit na ungol, kundi isang tunog ng pagtitiwala. Buo na ang isip ni Vincent. Maingat niyang binuhat ang isa sa mga anak, idinikit ito sa kanyang dibdib upang mabigyan ng init. Ang isa pang anak ay mahina, ngunit pilit na kumapit sa kanyang Amerikana nang kunin niya ito. Babalik tayo sa kabin, aniya, tumingin sa inang oso, lahat tayo. Habang lumabas siya mula sa kuweba, yakap-yakap ang mga munting anak ng oso. Sumunod ang inang oso sa kanya, tahimik ngunit hindi bumibitaw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling bumangon sa dibdib ni Vincent ang isang pakiramdam na matagal na niyang nawala. Isang layunin, isang bagay na matagal na niyang inakalang nalunod sa kanyang sariling lungkot. Mabagal at mahirap ang pagbabalik sa kabin. Lalong lumalim ang niebe habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng araw. Mahigpit na niyakap ni Vincent ang dalawang anak ng oso, ramdam ang mahina nilang paggalaw laban sa makapal niyang parka. Bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, ang kanyang bota ay sumasadsad sa nagyayelong lupa. Sa kanyang likuran, ang inang oso ay tahimik na sumusunod. Ang malaki nitong anyo ay isang aninong lumulutang sa lumalabong liwanag.
Lumakas ang hangin, ang matalim nitong sipol ay tumatagos kahit sa pinakamakakapal na tela. Lalo pang hinigpitan ni Vincent ang hawak sa mga anak ng oso, ramdam ang kirot sa kanyang mga bisig, ngunit hindi niya binitiwan. "Kapit lang, maliliit na nilalang," aniya. Ang hininga niya lumalabas bilang manipis na usok sa nagyayalong hangin. "Malapit na tayo." Sa wakas, lumitaw sa gitna ng mga puno ang cabin. Ang maliliit nitong bintana ay naglalabas ng mainit na liwanag sa lumalamig na dilim. Isang alon ng ginhawa ang dumaloy sa dibdib ni Vincent habang papalapit sila. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding determinasyon. Narating niya ang porch, dahan-dahang binuksan ang pinto, at sa sandaling pumasok siya, bumalot sa kanya ang init ng kabin tulad ng isang yakap na matagal niyang hindi naramdaman. Huminto ang inang oso sa bungad ng pinto. Ang malaki nitong silweta ay nakabalangkas sa madilim na gabi. Hinarap siya ni Vincent, ang tinig niya kalmado at puno ng katiyakan. "Halika," marahan niyang hikayat, "ligtas dito." Dahan-dahang pumasok ang oso. Ang matutulis nitong kuko ay bahagyang lumilikha ng tunog sa sahig na kahoy. Ang kanyang malalalim na paghinga ay lumilikha ng maninipis na ulap sa malamig na hangin habang inamoy-amoy niya ang paligid. Ang mga mata niya gumagalugad sa payapang loob ng kabin. Maingat na isinara ni Vincent ang pinto sa likuran nila. Iniiwan sa labas ang lumalakas na lamig at ang paparating na bagyo. Maingat niyang inilapag ang mga anak ng oso sa isang nakatuping kumot malapit sa kalan na pinapainit ng kahoy. Agad silang sumiksik sa init. Ang maliliit nilang katawan kusang lumapit sa pinagmumulan ng init. Lumuhod si Vincent sa tabi nila at maingat na sinuri ang bawat isa. Hinahanap ang anumang sugat. Isang mahina at paos na ungol ang lumabas mula sa isa sa mga anak. Agad na bumigat ang kanyang pakiramdam. Napakalamig nila, mahinang bulong niya habang tumingin sa nagbabagang kahoy sa kalan. Dinagdagan niya ito ng isa pang troso at muling lumakas ang apoy, mas maliwanag, mas mainit. Tahimik na humiga ang inang oso malapit sa kanyang mga anak. Ang tingin niya ay hindi bumibitaw sa kanila. Isang pagsasama ng matinding tiwala at pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata. Pumikit si Vincent saglit, pinipigilan ang bumibigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang lumang kumot mula sa sandalan ng upuan at maingat na ibinalot sa mga anak ng oso. Nang tuluyan silang mapalibutan ng init, unti-unting humupa ang kanilang panginginig, ang kanilang paghinga naging mas pantay at kalmado. "Ayan na'y," bulong ni Vincent, puno ng ginhawa, "ligtas na kayo." Tumugon ang inang oso sa isang mababang ungol, isang tunog ng pasasalamat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa sahig, waring sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng kahit kaunting pahinga. Tinitigan siya ni Vincent, ramdam ang bigat ng pagod na bumalot sa hayop. "Dumaan ka na sa impyerno, ano?" Mahina niyang sabi, halos hindi lumalabas ang kanyang tinig. Lumipas ang oras sa katahimikan, tanging ang tunog ng lumalagitik na apoy at paminsan-minsang kilos ng mga oso ang pumuno sa loob ng kabin. Inalagaan ni Vincent ang mga anak ng oso habang naghanda ng isang payak na hapunan para sa sarili, dilatang sopas at crackers. Madalas siyang mapatingin sa inang oso, hindi pa rin makapaniwala sa di inaasahang ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Nang sa wakas ay nagising ang mga anak ng oso na nangangamoy sa hangin ng pagkain, isang alon ng ginhawa ang dumaan kay Vincent. Binuksan niya ang isang lata ng salmon at inilagay ito sa isang mababaw na lalagyan. Maingat na itinulak ng inang oso ang pagkain papunta sa kanyang mga anak. Pinapanood silang kumain ng maliliit at maingat na subo. Nakasandal si Vincent sa counter, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi.
Matagal nang hindi ganito kabuhay ang cabin. Ang tahimik ngunit matatag na presensya ng mga oso ay nagbigay ng kakaibang init sa loob ng bahay. Pinuno ang isang kawalan na hindi niya napagtantong matagal na niyang dinadala. Habang lumulubog ang araw, natagpuan ni Vincent ang sarili sa tabi ng apoy. Ang isip niya lumulutang tulad ng maliliit na tilamsik ng baga na pumapaitaas sa hangin. Ang mga pangyayari ng araw ay tila isang panaginip, isang kwentong maaring naisip niya lamang sa mga gabing tinatalo siya ng katahimikan. Tumingin siya sa inang oso na ngayon ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang mga anak, ang kanyang paghinga malalim at pantay. Sa unang pagkakataon tila tunay siyang nakatulog ng mahimbing. Isang alon ng respeto ang dumaan kay Vincent para sa katatagan ng oso, sa kanyang matinding determinasyon na protektahan ang kanyang mga anak sa kabila ng lahat ng panganib. Mayroon kang pinapaalala sa akin, mahina niyang bulong, ang kanyang tinig na tunaw sa tunog ng nag-aalab na kahoy. Unti-unting lumutang sa kanyang isipan ang mga alaala na matagal niyang isinantabi. Naalala niya si Claire, ang kanyang asawa, at si Sophie, ang kanilang anak. Si Claire, na may matibay na kalooban, laging handang ipaglaban at protektahan ang kanilang pamilya. At si Sophie, na minsan ay pinuno ng tawa ang bawat sulok ng kanilang tahanan na parang liwanag na hindi nauubos. Muling bumigat ang dibdib ni Vincent, ngunit hindi na ito dala ng lungkot, kundi isang bagay na mas banayad, mas mainit. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Pag-asa. Naroon na ang pagsapit ng gabi at unti-unting lumamig ang kagubatan. Humina ang dagundong ng bagyo, naiwang maririnig lamang ang marahang pagkaluskos ng mga dahon. Tahimik na nakaupo si Vincent sa tabi ng apoy, nakapatong sa kanyang kandungan ang hindi nagalaw na kamera. Sa kabila ng pambihirang tanawing nasa harapan niya, isang pangarap para sa sinumang litratistang pangkalikasan, hindi niya magawang kunan ng larawan ang mga oso sa kanilang mahina at walang pagtatanggol na kalagayan. Sa halip, pinili niyang manood lamang. Huminga ng malalim ang inang oso, ang ritmo nito'y tila isang awit ng kapayapaan. Mahigpit na nakadikit sa kanya ang kanyang mga anak, payapang natutulog. Ang apoy ay naglalaro ng liwanag sa kanilang mga katawan. Pinapalamutian sila ng maiinit na kulay ng ginto at amber. Isang buhay na larawan na mas makahulugan kaysa sa anumang larawang maaari niyang kunin. Ang imaheng ito, inukit sa kanyang alaala, ay magiging isang walang hanggang sagisag ng kagandahang lumilitaw kahit sa pinakamatitinding taglamig. Habang unti-unti siyang nilulukob ng antok, bumulong si Vincent sa katahimikan, isang pagtatapat na para lamang sa kanyang sarili. Iniligtas mo sila at marahil, inililigtas din nila ako. Tahimik ang buong kabin, ang init ng apoy ay nagtataboy sa malamig na hangin sa labas. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakatulog si Vincent ng may tunay na kapayapaan, panatag sa kaalamang, sa loob ng mga marupok na dingding na ito, sila'y ligtas kahit sa ngayon. Pagsapit ng madaling araw, pumasok ang malamlam na liwanag sa nagyeyelong bintana, gumuhit ng mahihinang linya sa sahig na kahoy. Karaniwan, ang kabin ay tahimik sa ganitong oras, ngunit ngayon ay puno ito ng isang banayad na enerhiya. Sa ilalim ng kumot bahagyang gumalaw ang mga anak ng oso. Ang kanilang maliliit na paa ay kumikibot habang lalong sumisiksik sa isa't isa. Hindi kalayuan, nakahimlay ang kanilang ina. Ang hininga nito'y malalim at pantay. Sa mesa sa kusina, hawak ni Vincent ang isang tasang mainit na kape. Umakyat ang usok sa hangin, marahang natutunaw sa munting liwanag ng umaga. Nanginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa tasa, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng hinaharap niyang hamon.
Tumingin siya sa mga oso. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kakaibang sigla sa silid. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Nagsisimula ng matuyo ang balahibo ng inang oso. Unti-unting nawawala ang nagyayalong mga piraso na bumalot sa kanya kagabi. Ang kanyang mga anak, bagaman maliit at marupok pa rin, ay mas mukhang matatag ngayon. Mas pantay na ang kanilang paghinga, ngunit nanatili ang isang katotohanan, pansamantala lamang ang kanilang kanlungan. Tumayo si Vincent at naglakad papunta sa kalan na pinapainit ng kahoy. Inilagay niya ang isa pang troso sa apoy. Agad itong lumiyab, pinuno ang silid ng banayad na liwanag at init. Lumuhod siya sa tabi ng kalan, nakatitig sa sayaw ng apoy. Malalim na nag-iisip. Hindi ko kayo maaaring panatilihin dito. Mahinang bulong niya, higit para sa kanyang sarili kaysa sa mga oso. Kailangan ninyong bumalik kung saan kayo nababagay. Ngunit ang ideya ng pagpapalaya sa kanila ay bumigat sa kanyang loob. Ilang taon na siyang nagdodokumento ng marahas na siklo ng kalikasan, ng buhay at kamatayan. Ang mga oso na ito ay dumaan na sa napakaraming pagsubok. Kaya pa ba nilang harapin ang mas matitinding hamon? Bahagyang gumalaw ang inang oso, waring narinig ang kanyang pag-aalala. Iniangat niya ang kanyang ulo at tumitig sa kanya. Sa malalim niyang mga mata na kulay amber, may isang tahimik na lakas, isang katiyakan na batid niya ang kalupitan ng ligaw na mundo, at kaya niya itong harapin muli. Maghapon na bala si Vincent sa paghahanda. Nangalap siya ng mga suplay, tuyong isda, pinatuyong karne, at isang lumang lona na ginawa niyang pansamantalang sled. Pinagmamasdan siya ng inang oso sa bawat kilos niya, bahagyang tumagilid ang ulo nito, waring nauunawaan ang kanyang balak. Samantala, ang mga anak ng oso, ngayon ay mas masigla na, ay maingat na inaral ang paligid ng kubo. Napangiti si Vincent nang makita ang isang oso na kumakagat sa isang maluwag na sinulid sa kumot. Ilang sandali pa, sumali ang kapatid nito. Ang mahihinang ungol ng kanilang pagsusumikap ay bumalot sa tahimik na silid. Mga pasaway, natatawang sabi ni Vincent. Nagulat siya sa tunog ng sarili niyang tawa, isang tunog na matagal nang hindi narinig sa loob ng 2 taon. Yumuko siya at iniabot ang kanyang kamay, palad na nakabukas. Huminto ang isang osito, nag-aalangan, ngunit unti-unting lumapit, nanginginig ang ilong habang inaamoy ang kanyang kamay. Lumawak ang ngiti ni Vincent nang marahang idinikit ng oso ang ilong nito sa kanya. Ang malambot nitong balahibo ay dumampi sa kanyang balat. May laban ka rin ano? Mahinang bulong niya. Mabuti, kailangan mo yan. Pagsapit ng hapon, handa na ang sled. Nilagyan ito ni Vincent ng mga kumot upang gawing mas komportable ang biyahe ng mga oso. Mahigpit niyang itinali ang lona, doble ang siguro sa mga buhol upang hindi madaling kumalas. Napansin ng inang oso ang pagbabago sa paligid at lumapit, dahan-dahan dahil sa sugat ang paa. Lumuhod si Vincent sa tabi niya, inilagay ang mga kamay sa kanyang tuhod. Mahabang lakad ito, bulong niya habang nakatitig sa mga mata ng oso. Pero dadalhin kita roon, pangako yan. Mahina itong umungol, hindi iniiwas ang tingin. Muling naramdaman ni Vincent ang matinding paggalang sa matibay na loob ng hayop, isang lakas na hinubog ng mga pagsubok at hindi kailanman sumuko. Maingat ang kanilang unang hakbang pabalik sa kagubatan. Hila ni Vincent ang sled kung saan nakasilong ang mga anak ng oso, nakasilip ang maliliit nilang mukha mula sa ilalim ng mga kumot. Ang inang oso ay lumakad sa tabi niya, ang bawat hakbang ay mabagal ngunit matatag. Bahagyang tumigas ang niyebe sa ilalim ng mahinang araw ng taglamig, kaya't mas madali ang kanilang paglalakad. Hindi na mukhang mapanganib ang kagubatan tulad noong nakaraang gabi. Ang mga punong kahoy ay nakatindig ng taas noo, mabibigat sa niyebe ang kanilang mga sanga, tila bumubulong ng katahimikan. Ang hangin ay malamig, may bahagyang halimuyak ng pine. Lupa.
Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muling nakadama si Vincent ng matinding layunin sa bawat hakbang niya. Tahimik silang naglakbay, tanging ang marahang pagkaluskos ng niyebe sa ilalim ng kanilang mga paa at ang banayad na pagaspas ng hangin sa mga sanga ang maririnig. Habang naglalakad, dahan-dahang bumalik ang mga alaala kay Vincent. Mga alaala na matagal na niyang iniwasan. Naalala niya sina CLA at Sophie, ang halakhak na minsang pumuno sa kanilang tahanan. Muling sumagi sa isip niya ang aksidente, ang matinding dalamhating nagtulak sa kanya sa buhay na ito ng pag-iisa. Ngunit habang kasama niya ang mga oso, may naramdaman siyang munting pagbabago sa loob niya. Hindi ito isang biglaang kaliwanagan o isang malinaw na sagot, kundi isang marahang pagkilala na kahit sa pinakamasalimuot na mga pagsubok ng buhay, may mga sandali pa ring nag-aalok ng koneksyon at pag-asa. Nang lumubog ang araw sa abot tanaw, nakarating sila sa isang maliit na paglilinaw malapit sa isang nagyeyelong batis. Huminto si Vincent, ang hininga niya'y naging puting ulap sa malamig na hangin. Napalilibutan sila ng mga punong, ang mga sanga ay parang likas na kanlungan laban sa hangin. Sa lahat ng lugar na maaari nilang puntahan, ito ang tila pinakaangkop. Mukhang magandang lugar ito, mungkahi niya habang tumingin sa inang oso para sa kumpirmasyon. Suminghot ito sa hangin, nakataas ang mga tainga habang sinusuri ang paligid. Mukhang nasiyahan, marahan niyang itinulak ang sled. Ang mga matay maingat na nakatuon sa kanyang mga anak. Maingat na tinanggal ni Vincent ang pagkakatali ng sled at dahan-dahang iniangat ang mga anak ng oso sa niyebe. Naginat ang mga ito at sinimulang tuklasin ang kanilang bagong kapaligiran. Ang maliliit nilang paa ay nag-iwan ng banayad na bakas sa niyebe. Umupo ang inang oso sa tabi nila, mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak bilang proteksyon. Isang hakbang paatras si Vincent, ramdam ang kirot sa dibdib habang pinagmamasdan sila. Ito ang kailangan nila, isang pagkakataong gumaling, lumakas at muling manirahan sa ligaw. Ngunit habang iniisip niyang iwan sila rito, may kakaibang lungkot na bumalot sa kanya. "Ayos ka lang," mahina niyang bulong, bahagyang nanginginig ang boses. "Malakas ka, mas malakas kaysa sa akin." Dahan-dahang iniangat ng inang oso ang kanyang ulo at sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng pangunawa, pasasalamat at marahil pamamaalam. Tumango si Vincent, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib habang lumingon upang umalis. Ang pagbabalik sa kubo ay nag-iisa at ang kawalan ng laman ng sled ay isang matinding paalala ng buhay na kakahiwalay pa lang niya. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng niyebe, isang tahimik na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, binigyan sila ng pagkakataon. At sa pamamagitan nito, natuklasan niya muli ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang inakalang nawala. Pagdating sa kubo, isang banayad na gininto ang liwanag mula sa pagitan ng mga puno ang sumalubong sa kanya. Pagpasok niya sa pintuan, agad siyang niyakap ng init na nagmumula sa apoy, isang pakiramdam na tila pagbabalik sa isang matagal nang nawalang kaibigan. Naupo siya sa tabi ng kalan, hawak ang kanyang kamera at tinitigan ang sumasayaw na apoy. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kasama. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Mas naging tahimik ang kubo, mas malungkot at ang pagkawala ng mga oso ay nag-iwan ng isang nakapanlulumong katahimikan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, nagigising si Vincent bago sumikat ang araw, nagtitimpla ng kape at umuupo sa kanyang simpleng mesa sa tabi ng bintana. Mula roon, pinagmamasdan niya ang kagubatang natatakpan ng niebe kung saan nawala na ang mga bakas ng pamilya ng oso sa ilalim ng bagong bumagsak na yelo. Patuloy silang sumasagi sa kanyang isip.
Ligtas kaya sila? Lumakas na kaya ang mga anak? Nanatili kayang matatag ang inang oso? Madalas, natatagpuan niya ang sarili niyang nakatitig sa kagubatan, nagbabakasakaling makakita ng kahit anong senyalis ng buhay, kahit pa alam niyang maliit ang tsansa ng kanilang pagbabalik. Marahan niyang inilapag ang kanyang tasa ng kape at ang mahina nitong kalabog ay bahagyang gumambala sa katahimikan ng silid. Bagaman mainit ang loob ng kubo at patuloy ang marahang paglagitik ng kahoy sa kalan, isang malamig na pakiramdam ang nanatili sa kanya. Nanatiling buhay sa kanyang alaala ang mga oso, ang mga sandaling puno ng banayad na kilos at init na matagal nang hindi niya naramdaman. Nang hapong iyon lumabas si Vincent, bit-bit ang kanyang maliwanag na kamera sa balikat. Humupa na ang bagyo at ngayon lumilitaw ang isang malinaw at maningning na tanawin sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw sa taglamig. Natatakpan ng malinis na niyebe ang kagubatan at ang mga puno'y pinapalamutian ng yelong kumikislap na parang basag na salamin. Dahan-dahan siyang lumakad, ang tunog ng kanyang mga bota ang tanging pumunit sa katahimikan habang ang matalim na hangin ay lumalatay sa kanyang pisngi. Matagal na niyang hindi nagamit ang kanyang kamera mula nang dumating ang mga oso at ngayong hawak niya ulit ito, may kakaibang pakiramdam, halos banyaga. Huminto siya malapit sa nagilong sapa kung saan huli niyang nakita ang mga oso. Tahimik ang paligid, buo at hindi nagalaw, maliban sa mga bakas ng kanyang lumang yapak. Nanatili siyang nakatayo roon ng matagal, nakababa ang kamera sa kanyang kamay. Sa tila paghinga ng kagubatan, parang saglit na tumigil ang oras. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamera, sinilip ang tanawin sa viewfinder, ang niebe, ang mga punong nababalutan ng yelo, ang bahagyang kumikislap na tubig sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit bago pa niya pindutin ang shutter, sandali siyang natigilan. Bagaman maganda ang tanawin, may kulang, isang kakulangan na hindi niya maipaliwanag, isang puwang na nagpaalala sa kanya kung paano nagbago ang lugar na ito sa loob ng ilang araw. Ito ay isang magandang imahe, ngunit wala itong buhay, wala itong kwento. Ibinaba ni Vincent ang kamera, hinayaang bumitin ito sa kanyang dibdib. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Ang kanyang hininga ay bumuo ng ulap sa malamig na hangin. Noon niya napagtanto na hindi lang isang imahe ang nais niyang makuha, kundi ang alaala, ang ugnayang nabuo niya sa mga oso. Hindi na lamang sila mga paksa ng kanyang fotografiya. Naging bahagi na sila ng kanyang kwento. Isang patunay ng mga panandaliang, ngunit malalim na koneksyong maaaring mabuo kahit sa pinakamalupit na kondisyon. Habang papalayo siya, isang bahagyang tunog ang nagpahinto sa kanya. Mahina ito, halos hindi marinig, ngunit malinaw, ang banayad na pagyapak sa niebe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang sinusuyod ng kanyang tingin ang mga puno, naghahanap ng anumang galaw. Sa isang iglap, tila may aninong dumaan sa pagitan ng mga pino, ngunit nawala ito kasing bilis ng paglitaw. May tao ba riyan? Tawag niya, ang tinig niya'y lumaganap sa katahimikan. Walang tugon, tanging ang marahang pag-ugoy ng hangin sa mga sanga ang narinig niya. Nanatili siyang nakatayo, hindi gumagalaw. Sigurado siyang may narinig siya, ngunit ngayon naglaho na ang pinagmulan nito. Mas mabagal ang kanyang paglalakad pabalik sa kubo at may kung anong pagbabago sa kagubatan, isang pakiramdam na may tinatago itong lihim. Isang bagay na hindi niya matukoy, ngunit hindi rin niya mawaglit sa isipan. Pagdating niya sa kubo, sinalubong siya ng mainit na liwanag mula sa kalan, nagtatapon ng mahahabang anino sa sahig na kahoy. Ibinaba niya ang kamera sa mesa at naupo sa kanyang upuan, titig sa sumasayaw na apoy. Pinapawi ng init ang pagod sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay hindi matahimik.
binabagabag ng tunog na kanyang narinig malapit sa sapa. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng malinaw tungkol sa mga oso. Nakatanaw ang inang oso mula sa gilid ng kagubatan, ang mga mata nitong puno ng lungkot at determinasyon. Nakasiksik sa kanya ang mga anak, bahagyang nanginginig sa lamig. Sa panaginip, tumingin siya sa kanya at ang titig nito ay tumagos sa kadiliman. May nais itong ipabatid, isang tahimik ngunit matinding mensahe. Ngunit bago pa niya ito maunawaan, naglaho ang imahe, iniwan siyang balot ng kawalan. Bigla siyang nagising, malakas ang pintig ng puso sa katahimikan ng kubo. Ang apoy ay halos lumipas na, tanging mahinang pulang baga na lang ang nagbibigay liwanag. Napaupo siya, hinagod ang kanyang buhok, sinusubukang iwaksi ang nalalabing epekto ng panaginip. Ngunit nanatili sa kanyang isip ang malalim na tingin ng inang oso, ang kulay ambar nitong mga mata na tila may nais ipahiwatig. Tumayo siya at nagdagdag ng kahoy sa kalan, pinapanood ang apoy na muling sumiklab, mabilis na nilamon ang bagong gatong. Ang panaginip ay tila higit pa sa isang guni-guni. Ito ay parang isang tawag, isang senyales na ang ugnayan niya sa mga oso ay hindi pa tuluyang naputol kahit na naghiwalay na ang kanilang landas. Nang magsimulang mamutawi ang unang liwanag ng umaga, tumayo si Vincent sa tabi ng bintana, nakatingin sa niyebe na bumabalot sa kagubatan. Ang abot tanaw ay pininturahan ng malambot na kulay rosas at ginto. Isang uri ng tanawing minsang nagtulak sa kanya upang simulang kunin ang kamera. Ngunit sa umagang ito, hindi niya ito dinampot. Sa halip, pinanood lamang niya ang tanawin, hinayaang lamunin ng katahimikan ang mga puwang sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang pangako. Hindi lang para sa mga oso, kundi para rin sa kanyang sarili. Ipinangako niyang igagalang ang kanilang kwento hindi sa pamamagitan ng mga larawan, kundi sa kanyang mga gawa. Ipinangako niyang pangangalagaan ang kagubatang nagbigay sa kanya ng bagong direksyon. Marahil, sa layuning ito, matatagpuan niyang muli ang buhay na matagal na niyang isinantabi. Ang tunog ng kanilang presensya ay maaaring maglaho, ngunit ang alaala ng kanilang pinagsamahan ay mananatili, isang banayad na paalala ng mga ugnayang maaaring umusbong sa mga pinakahindi inaasahang pagkakataon. Lumipas ang mga linggo at naging buwan, unti-unting lumuwag ang mahigpit na hawak ng taglamig sa lambak. Habang natutunaw ang niyebe, lumitaw ang mga piraso ng lupa at tuyong dahon mula sa nakaraang panahon. Bagamat malamig pa rin ang hangin, may dala na itong bahid ng tagsibol, isang pahiwatig ng muling pagsilang at pagbabago. Nanatiling simple ang pang-araw-araw na buhay ni Vincent, paghahati ng kahoy, pag-aayos ng generator at pagluluto ng pagkain, ngunit sa loob niya may malaking pagbabagong naganap. Ang maliit na kubo na dating nagsilbing kanlungan niya mula sa mundo, ngayon ay tila isang bahagi lamang ng mas malawak na kwento, isang kwentong lumalampas sa mga pader ng kahoy at humahaplos sa malawak na kagubatan. Isang malamig na umaga, habang naghahanda si Vincent para sa isang paglalakad sa kagubatan, dala ang kanyang kamera, may biglang gumalaw sa labas ng bintana. Isang madilim na figura ang lumitaw mula sa gilid ng kagubatan. Isang pamilyar na anyo na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang inang oso iyon nakatayo sa dulo ng clearing, maringal ang tindig habang nakatingin sa kubo. Ang dati niyang maputlang balahibo ay kumikintab na ngayon sa sigla at ang nasugatang paa, bagamat bahagyang matigas pa, ay matibay nang nakasuporta sa kanyang katawan. Sa likod niya, dalawang maliliit na anyo ang naglalaro, sumisilip at muling nawawala sa paningin. Ang kanyang mga anak, puno ng buhay at liksi. Lumabas si Vincent marahang naglakad sa niebe, iniwan ang malulutong na yapak sa lupa. Pinanatili niyang may distansya sa pagitan nila. Hindi nais gambalain ang tahimik nilang ugnayan.
Tumitig ang inang oso sa kanya. Ang mga mata nitong kulay amber ay may dalang katiyakan at kapanatagan. Saglit silang nagmasdan, isang tahimik na pagkilala sa kanilang nakaraan. Dahan-dahang itinaas ni Vincent ang kanyang kamay sa isang mahinahong kumpas, isang hindi binibigkas na pagbati. Sumagot ang oso ng isang mahinang ungol bago siya muling bumaling at dahan-dahang tinawag ang kanyang mga anak pabalik sa kakahuyan. Mabilis na sumunod ang mga munting oso. Ang kanilang mga bakas sa niyebe ay naghalo sa isa't isa. Pinanood ni Vincent silang lumisan. Ang kanyang puso'y pinuno ng isang matamis ngunit mapait na tuwa. Alam niyang iyon ang nararapat, ang pagbabalik nila sa ligaw na mundo kung saan sila tunay na nabibilang. Ngunit ang makita silang malakas at malaya ay nagdulot sa kanya ng isang tahimik na pagmamalaki. Habang lumulubog ang araw, naupo si Vincent malapit sa kalan, nakabukas ang kanyang notebook sa harapan niya. Ang mga pahina nito ay puno ng mga guhit at tala, mga alaala at obserbasyong naipon niya sa paglipas ng mga taon. Ngunit ngayong gabi, sinimulan niyang isulat ang isang bagong kwento. Ang unang salitang kanyang isinulat ay, "Mga oso, piniling mabuti ang bawat titik." Sumulat siya, "Ngayong taglamig, isang inang oso at ang kanyang mga anak ay natagpuan ang aking pintuan, at sa pagtulong sa kanila, natagpuan ko rin ang aking sarili." Dumaloy ang mga salita ng walang pag-aalinlangan, tila isang agos ng alaala na hindi mapigilan. Isinalaysay niya ang unos, ang unti-unting tiwalang namuo sa pagitan nila at ang kanilang paglalakbay patungo sa nagyayalong ilog. Isinulat niya ang tahimik na mga gabi sa harap ng apoy kung saan ang mga batang oso ay nakasilong sa ilalim ng kumot, at kung paano tila may mga lihim na nais ipahayag ang titig ng inang oso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Vincent na ang kanyang buhay ay may layunin. Isang bagay na higit pa sa simpleng pananatiling buhay. Hindi lang ito tungkol sa mga oso, kundi tungkol sa katatagan, koneksyon, at kung paanong ang buhay sa hindi inaasahang paraan ay may kakayahang paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Dumating ang tagsibol at muling nabuhay ang lambak, puno ng awitin ng mga ibon at mahihinang ugong ng bubuyog. Ang dating na tuyong kagubatan ay muling napuno ng makukulay na bulaklak at lunti ang dahon. Mas madalas nang lumabas si Vincent, hawak ang kanyang kamera, itinatala ang pagbabagong nagaganap sa paligid. Isang hapon, bumalik siya sa clearing kung saan niya huling nakita ang mga oso. Wala na ang niebe, napalitan ng malambot na damo at mga piraso ng lumot. Tumayo siya roon, ang dibdib ay puno ng damdamin. Habang iniisip ang mga oso, malaya at masiglang gumagala sa kagubatan. Ibinaba niya ang kanyang kamera at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinayaan ang tunog ng kalikasan na yakapin siya, ang banayad na kaluskos ng mga dahon, ang malayong huni ng isang ibon at ang mahinang agos ng ilog. Bawat tunog ay nagpapatunay ng isang mahalagang katotohanan. Ang buhay ay patuloy na umuusad. Ang kubo na minsang naging kanlungan ng pag-iisa ay nagbagong anyo, hindi lamang bilang silungan ng mga oso kundi pati na rin para kay Vincent. Dala pa rin niya ang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Ang mga alaala ni na Claire at Sophie na noon ay nagdudulot ng matinding kirot ay naging bahagi na ngayon ng patuloy na kwento ng kanyang buhay, hindi bilang sugat, kundi bilang mga mahalagang pahina sa isang kwentong patuloy na isinusulat. Isang gabi, habang nag-aapoy sa ginto at lila ang abot-tanaw, naupo si Vincent sa beranda, hawak ang kanyang journal. Ang mga pahina nito ay puno ng guhit at salita na naglalarawan ng di malilimutang taglamig. Huminga siya ng malalim, binuksan ang isang bagong pahina at nagsimulang sumulat,
Tayong lahat ay konektado sa paraang maaaring hindi natin lubusang maunawaan kailanman. Sa pagtulong sa isang inang oso at sa kanyang mga anak, natagpuan ko ang isang bagay na akala ko'y nawala na ng tuluyan, isang dahilan upang umasa, isang dahilan upang maghilom. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, marahan niyang isinara ang kanyang journal at tumitig sa kagubatan. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman niyang handa na siyang harapin ang hinaharap, hindi bilang isang taong binalot ng pagkawala, kundi bilang isang nilalang na muling nakahanap ng kahulugan sa koneksyon at katatagan. At habang kumikislap ang unang mga bituin sa kalangitan, bumulong siya sa hangin, hinayaan itong dalhin ng malamig na simoy ng gabi. Salamat! Sa gitna ng matinding taglamig at sa isang di inaasahang ugnayan sa pagitan ng tao at hayop, nasaksihan natin ang isang kwento ng katatagan, tiwala at ang malalim na epekto ng kabutihan. Minsan, ang mga hindi natin inaasahang pagtatagpo ang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago sa ating buhay. Akala ni Vincent siya ang narito upang sagipin ang mga oso, ngunit sa huli, maaring sila ang nagligtas sa kanya. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso, ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa isang taong mahilig sa ganitong kwento, at higit sa lahat, pindutin ang subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspirasyong kwento. Maraming salamat sa panunood at inaabangan ko ang susunod nating kwento.